Kasi napakahalaga na yung Biblia ay naituturo as a whole. Hindi lang yung namimili ka sa text na ituturo mo kada linggo. Kasi pag namili ka, ang tendency niyan, ang temptation niyan, pwede mong patamaan yung, halimbawa, nakita ko si Maricel. Mamimili na ako, nung ipapatama ko sa kanya, ay gano'n, di ba? Pero dahil verse by verse tayo, mula chapter 1, chapter 2, chapter 3, maiwasan yung gano'n. Ang medyo mahirap naman dito, pag may mga mahirap sa ituro na passages katulad ng kasalanan, kailangan mo rin ituro. Hindi mo pwedeng naktawan. Kasi nga systematic yung ating pag-aaral. So, salamat sa Panginoon, dahil isa din yun sa desire natin, dahil ang isang teaching church ay automatic yan, isa siyang discipling church. Di ba pareho din naman yun? Yung teaching tsaka discipling, pareho lang yung meaning yun. Anong meaning ng discipling kasi? Yung nagtuturo ka. Diba? Pag disciple ka, ibig sabihin, estudyante ka or ikaw yung tinuturoan. Pag disciple ka, nagdi-disciple ka, ibig sabihin nagtuturo ka. Kaya hindi, teaching church is automatically a discipling church. At kapag disciple ka, automatic din, discipler ka. Ayan. Yung mga youth, alam nila, natatandaan siguro nila. Sana. So, pag disciple ka, automatic yan, discipler ka din. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw ay tinuturoan, ikaw din later on ay magtuturo ng iba. Ayan. Okay, so, yun yung beauty ng ating ginagawa. So, this time, nandito na po tayo sa Matthew chapter 7, verse 7. Almost nasa final stage na po tayo ng tinatawag na Sermon on the Mount. At ang Sermon on the Mount, nagsisimula sa Matthew chapter 5, chapter 6, at chapter 7. And then chapter 8, another section ulit ng Gospel of Matthew. Sige, let's pray muna. Lord, salamat once again. Dito po kami para mag-aaral, para sama-samang magpuri, at sama-samang manalangin sa pangalan ng Diyos. Gabayin mo kami para kami po ay sama-sama din na matuto at sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, sa kanya-kanya naming mga community ay nagagamit kami para ang mga nakakausap namin, nakakasalumuhan namin sa bawat araw ay naipapakilala ka namin sa kanila at nadadala namin sila sa iyong paanan ng Diyos. Salamat po at dalayan ko yung mga kasama na wala dito, itong patuloy na gumabay sa kanila at mag-ingat sa kanila, Ama. Salamat sa ilat ang papuri in Jesus' name. Amen. Okay, so the whole of the whole ng Sermon on the Mount, from chapter 5 hanggang chapter 7, it's about righteousness. So, chapter 5, chapter 6, chapter 7, ang pinag-usapan niyan is righteousness. And may mga ibinigay ang Diyos na mga guidelines kung paano maging righteous ang isang tao or paano niya ipamuhay yung righteousness na yan. Kasi, pwede tayo kasing maging righteous sa katabi natin. Pwedeng mas righteous si Joan kaysa kay Yas. Or, baliktarin natin, baka mas righteous si Yas kaysa kay Joan, di ba? Pero ang standard kasi ng righteousness ng Diyos ay hindi yung katabi mo, kundi ang Diyos mismo. Even to the point na sabihin niya, kailangan lagpasan nyo ang righteousness ng mga Pariseyo. Bakit Pariseyo? Dahil sila yung at least sa mga religious system na nila doon, ang Pharisees ang tinitingala pagdating sa righteousness, pagdating sa pautusan, pagdating sa pagtuturo ng pautusan. Pero kailangan lagpasan sila
Dahil pagdating sa action o sa pagpapamuhay, pagpapakita ng righteousness, yun yung lacking. Yun lang. Kaya ngayon, tinuro ng Panginoon Jesus, Matthew chapter 5, verse 1, yung tinatawag natin, verse 1 to 3, verse 3 onwards ay yung tinatawag natin ng mga beatitudes. Yun. Sabi niya, ganito dapat kayo. Blessed are those who mourn, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Yun yung katangian, yun yung characteristic, yun yung pag-ugali na dapat meron ang isang mananampalataya. And then, in-expound pa nga niya yan, at ikinumpare niya yung kautusan kung paano tinuturo ng mga Pharisees at yung tunay na meaning or yung tunay na sense ng kautusan. Kaya yung do not murder, di ba? Ang sabi ng sa mga Pharisees, pag sinabi mong do not murder, ay yung actual na pagpatay. Yung actual na meron kang napatay, nagkakasala ka sa murder. Pero sa Panginoon sabi niya, sa isip pa lang. Sa isip pa lang, na murder mo na yung kasama mo. Kaya pwede kong isipin na, sana, pag tumatawid doon sa park, masagasan sana ng 10-wheeler. Hindi, 14-wheeler. Sa isip pa lang yun, no? Pero, hindi na. So, sabi ng Panginoon, nagpasan nyo yun. Do not murder, pero even in your mind, in your heart, ay hindi dapat nangyayari yung mga bagay niya. So, tinuloy-tuloy niya yun, yung pattern na yun, hanggang umabot sa chapter 6, pati yung mga disciplines, diba? Yung pananalangin, yung pagbibigay, pagfa-fasting, those are all works of righteousness. Pero, sa tamang paraan, sa tamang attitude, at saka sa tamang motibo. And then from chapter 7, verse 1, pumasok nga yung mga words na very, very familiar po sa atin. Katulad ng do not judge. Naman sis, do not judge. Sinabi sa Bible, do not judge, di ba? Kaso lang may karugtong na. Pinuputol nila. So, do not judge, pero may karugtong. Do not judge para hindi ka rin husgahan. So, nirephrase nga natin ito nung last week. Do not judge according to your own understanding or according to your own interpretation sa law. Kasi, yun din yung gagamitin sa iyo. Kung ano din yung alam nung mag-judge sa iyo, yun din gagamitin niya sa iyo. So, do you think fair yun? Sa tingin nyo, fair yan? Para sa akin ay hindi. Kasi kung ano yung tama sa akin, yun ang pang-judges ko sa iyo. E paano kung ano naman yung tama sa kanya? Yun ang pang-judges. Ang mangyayari lang, lahat tayo tama. Or, baka lahat tayo may tama. Okay, so sabi ng Panginoon, do not judge according sa standard ng tao, kundi sa standard ng Diyos. Kasi dito mababasa natin na later on, I think maabot natin. Kasi sabi niya, ito yung essence, ito yung fulfillment, or ito yung desire, intention ng law and the prophets, which is the Old Testament. Yung law and the prophets is the Old Testament. Now, sa pag-aaral natin sa umagang ito, ay yung continuation. Hindi siya another idea, kundi continuation ng idea ng do not judge. Yung huwag kang humatol. So, yun na nga, nabanggit natin kanina, yung unang bahagi nito ay yung katagang huwag kang humusga. Kaya, tinignan natin dyan, ano ba yung meaning yun? Totoo ba na bawal talagang humusga? Or, bawal humusga ayon sa standard ng mundo o ng bawat isa sa atin. Katulad ng mga Pariseo na humuhusga sila ayon sa kanilang sariling interpretasyon sa kautusan, sa the law and the prophets. Kaya ngayon, nagkakaroon sila ngayon ng righteousness, pero sarili nilang righteousness.